Kamusta po kaibigan? Pag-usapan natin ngayon 12 warning signs na nagkakaedad. Pwedeng above 50 years old, nararamdaman to. Yung iba, hindi to nararamdaman. 60 na bago nararamdaman. Pero kung meron kayo nitong 12, magbibigay tayo ng tips para mapigilan itong mga sintomas, itong mga sakit. Yan Number 1, ano nararamdaman ng mga nagkakaedad? Usually, inuna ko na po, poor sexual performance. So, nagkakaproblema na sa pagsasama ng lalaki at babae. Kung dati, laging malakas, kaya araw-araw, pa nagkakaedad na, usually, padalang ng padalang at nagkakaproblem na. Siguro, mas less na, once a week, once a month. Lalo na pag sa babae, pag umabot ng menopause, may issue ng vaginal dryness. So, sumasakit na pa nagtatalik. So, kailangan magpa-check sa OB ang mga babae, lalo na pag menopause. Bibigyan kayo ng estrogen cream o tableta, depende po. Sa mga lalaki, depende rin. Minsan, above 50, above 60, medyo may problema na rin sa impotence. Mas mahina na, hindi na ganun kalakas. Ano magagawa natin? Number 1, check natin kung may diabetes. Kasi kung may diabetes kayo, 5 years na hindi ginagamot ng diabetes, nagkakos ng impotence sa lalaki. Number 2, kung overweight, pag mataba ang lalaki, mas nagkakaproblema sa sex. Baka kulang sa exercise, mas hingal na. Diba? So, yung babae sa OB-GYN, magpapatingin, yung lalaki sa urologist. Pwede bawasan yung expectation pag nagkakaedad. I-check din yung mga gamot. At dapat ngayon medyo mas pinaplano na. Hindi katulad nung bata, laging malakas. Okay? Number 2 problem. Sabihin nyo kung meron kayo nito. Sa mga nagkakaedad, more constipated. Mas matigas na yung pagdumi nila. Unang-una, may konting changes mismo sa bituka natin. Tapos pag nagkakaedad, mas hindi na gumagalaw, kulang ang mabagal metabolism. Pag may edad, kulang din sa tubig, kulang sa fiber na kinakain, kaya mas tumitigas na yung mas hirap sila sa pagdumi. So, ang gagawin natin, kailangan galaw-galaw. More exercise, more maaalog yung tiyan. Minsan nga sa umaga, kung sa umaga kayo dudumi, kung medyo patalon-talon, maalog-alog ang tiyan, mas maganda. May mga prutas na pampalambot ng dumi. Papaya, pakwan, pinya, pwede rin, mangga, prune juice, malakas ang prune juice, kahit 1/3 cup lang, konti lang, nakakadumi na yon. Gulay, maraming gulay, high fiber diet, nakakadumi. Damihan ng tubig, tapos regular schedule. Pag umaga ang pagdumi. Number 3, warning sign na nagkakaedad ito. Maraming guilty dito. Ihi na ng ihi, madalas umihi, hindi mapigilan yung ihi. Minsan, lumatawa, nahahatching, napapaihi. Tapos pag umihi, parang hindi maubos-ubos. Ang problema kasi, yung pantog natin, yung bladder, pag nagkakaedad, mas stiff, mas matigas. Dapat yung pantog natin, ang capacity nga niya, 500 cc. 500 cc ang kaya niya ng ihi. Pero at least sana mga 250 cc, mga isang baso yon bago ka iihi. Pag nagkakaedad tayo, minsan 100 cc pa lang napapaihi na tayo, di ba? Parang may urge na, di ba? Kasi nga mas matigas na siya, mas stiff . Tapos sa lalaki, baka malaki pang prostate. So papacheck sa urologist, may prostate problem pa. O baka overweight, kaya mas napapaihi din. Magagawa natin, ganito gagawin. Number 1, bladder training. Tinitrain mo yung pantog mo na orasan mo. Wag yung every 30 minutes iihi. Gawin mo na every hour. O mamaya, schedule mo every 2 hours. Diba? Pipigilin mo every 2 hours. Para at least 250 cc ang laman bago tayo iihi. Yun ang mas maganda. Tapos, healthy weight lang. Iwas din yung mga inumin na pampaihi. Kape, nakakaihi. Alak, pampaihi din. Soft drinks, pampaihi. So, medyo bawas doon. Merong tinatawag na Kegels exercises. Ang Kegels exercises, pwede to sa pantog.
parang ganito. Kunwari, iihi ka. Parang i-feel mo, iihi ka tapos pipigilin mo. Parang iniipit mo yung muscle. Tapos yung parang mauutot ka, madudumi ka, pinipigil mo rin. So, pag pinipigil mo yan, pigilin mo 3 seconds, pigil, 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 tapos relax. Tapos ulit na naman, pigil, 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 relax. So, nakita mo yung muscle sa pelvic floor, pinapractice mo mag-contract. Humihina kasi yun eh. So, pag pinaractice mo yan 10 times, tapos 3 times a day, usually, mas lalakas yung muscle doon. Mas mapipigil mo na yung pag-ihi mo, pag-dumi mo. Okay? Next problem sa ito, ipin. Mabilis na masira ipin pa ng may edad eh. Mabilis mapingot. Diba? Tapos mapapansin nyo, tingnan nyo sa salamin yung gums nagre-recede. So, bumababa yung gums natin. So, mas expose yung ipin. Pag mas expose ang ipin, more tooth decay, more gingivitis, gum problem. So, magbabrush, magpa-floss, bibisita sa dentista, yun ang magagawa natin. Bawas sa matatamis, diba? Mas maraming tubig inumin. Ang may edad kasi, kulang sa laway. Nababawasan na yung laway natin. Kaya nga, pag kulang sa laway, mas nagkakaroon ng bacteria. Kaya inom na maraming tubig. Okay? Next problem. Comment po kayo. Ito, lahat guilty. Kumukulubot, bumabagsak by gravity. Mas may kulubot dito, babagsak yung mukha. Mas may eye bags. Mas may ano dito. Bakit kumukulubot? Bakit ang balat, ang bilis na masugat? Diba? Wrinkles. Bakit may eye bags? Bakit may age spots? Naglabas na yung mga itim-itim. Skin tag. Naglalabasan yung balat-balat pa nagkakaedad. Kasi, pa nagkakaedad, ang balat natin numinipis. Kung bata tayo, very elastic. Parang goma. Ang mukha ng bata, diba? Ganunin mo. Babalik pag matanda, medyo hindi na masyado bumabalik. Tapos yung fatty tissue, nababawasan. Kaya ito, nagkakaroon ng mga wrinkles. Iba naglalagay pa ng filler. Ano magagawa natin libre? Siyempre, moisturizer. Kasi nagkukulang na ng oil. Moisturizer. Mas dry na lagi yung kamay, skin natin. Huwag masyado magpapaaraw, lalo ng tanghaling tapat. Mag-sunblock. Dapat happy lang. Diba? Sapat na tulog. Kailangan mo tulog. Kumain ng makukulay na prutas. Okay? Colorful fruits and vegetables. Maganda makukulay, mga mapupula, carrot, kamatis, diba? Yung mga makukulay para may kulay tayo. May tulong yon. Tsaka antioxidant eh. Tapos yun na nga, pag nagsha-shower, huwag masyadong babad na babad, magkukulubot siya. Diba? Smoking, iwas no? Pag smoking, may kulubot dito. Diba? Alcohol, alak, nakakatanda, alak, nakaka-dry. Tingnan mo yung alcoholic, dry na dry yung mga mukha. Ito, guilty lahat. Number 6. Above 50 years old. Iba, above 40 years old. Siyempre, nakakalbo tayo eh. Papansin nyo pa, pag sa lalaki, ganito, sa taas, tumataas. Pag sa babae, minsan dito naman sa batok. Sa batok. Tapos namumuti yung buhok natin. Merong gamot, ang generic is minoxidil. Ang generic to, walang advertisement. Ang dami namang mga brands niyan. Binigay sa akin ng derma ko, pero parang walang effect eh. Para sa akin, meron, wala. Hindi mo kahit maligo ka siguro ng minoxidil. Try nyo kung gusto nyo, pero para sa akin, hindi ganun ka-effective. Shorter hair, tapos ingat na ngayon sa pagsha-shower. Kung bata ka, shower ka ng shower, di ba? Konti lang nalalagas. Pag may edad ka na, 40, 50, 60, o kayo mag-comment. Di ba yung dating lakas ng pag-shampoo, lalo na yung anit, tapos nagda-dry ka ng buhok, dami malalagas na ngayon eh. Hindi na ganun katibay yung buhok natin. Kaya, dahan-dahan na lang. Lalo na pag dampi-dampi na lang. Nagda-dry. Tapos yung suklay nyo, palitan nyo na. Wag na yung maliliit na ipin. May ipit, malalagas eh. Doon na lang kayo yung sa konting ipin lang. Gusto mo, kamay na lang eh, para hindi masyado malagas. Tapos yung ligo, kung minsan gusto mo every 2 days, para less lagas ng buhok. Okay? Ito, number 7, lumiliit ang muscle.
O, 30 years old, 40, lumalaki. Tapos pag 50, 60, 70, kumukuba. Humihina muscle, tawag dyan, sarcopenia. Muscle aging. Lahat dumadaan dyan. Lahat po, 50 years old and above, talagang liliit. Liliit ang muscle, lalaki ang tiyan. Yung muscle nawawala, yung taba dumadami. Bakit? Aging Mababa testosterone, estrogen. Ano magagawa natin? Pilit mag-exercise. Mga kahit light weights, yung mga dumbbell, 2 pounds, 3 pounds. Pilit maglakad. Oo. Kahit sumasakit yung katawan, kung sumakit, ipamassage mo para mawala isa. Tapos, lakad ulit. Kailangan mo talaga natin mag-exercise, maglakad, para lang wag humina ng ganito. O, hindi natin ma-expect ganito tayo kalakas ng 30 years old, pero para wag lang matuloy. So, yung exercise natin sa mga nagkakaedad, para lang ma-maintain ang dating lakas. Happy na tayo doon. O, kasi normally, ang normal is talagang pabagsak. Alam niyo yun. O, sa dami ng kulubot na walang kulubot dati. Tapos, damihan ng protein. Actually, may isang product maganda. Ito lang yung unang tinutulungan namin, yung Birch Tree Advance. Para siyang mamahaling gatas, pero mura lang siya. Yung gatas na pampalakas sa may edad. Yun ang tinitake ng lahat ng kapatid ko, pati kay Doc Lisa. Protein siya Protein siya pampalakas. So, maganda yon yung Birch Tree Advance. Namimigay kami sa mga barangay libre. Tapos, kung wala, pwede kayong basta high protein. Kung kaya mo may karne, may protein, itlog, isda. Para protein is muscle Protein is muscle. Tapos, kung tumataba kayo ngayon at may edad kayo, huwag magulat. Kasi mabagal metabolism So, dapat less kain, higher protein, bawas sa sugar, bawas sa taba. Tapos, pilit maglakad-lakad. Kahit masakit ang katawan, konting tiis. Ito, sabihin sino guilty. Number 8. Kalimutan na niya yung sinasabi niya. Nakalimutan na. Makakalimutin. 40 years old pala, makakalimutin na. Anong problema? Baka meron kasing mga sakit na High blood, baka magkabara na sa ugat. High cholesterol, magbabara sa utak. Diabetes, nakakasira ng ugat. Diba? So, katulad nito, kita mo to. CT scan to, Nakita namin sa mga pasyente, yung mga 60 years old, 70 years old, pag pina-CT scan mo sila, yung walang sakit, magugulat ka, may small stroke, May dalawang maliit na stroke, Tawag dyan, lacunar infarct. Alam namin yan. Sobrang liit na stroke, yung tao, pero yung tao, baliwala. Kung mga nakikinig, naglalakad, nagsasalita, walang problema siya, okay siya. Walang mahina, walang bulol. Pero pag scan, marami ng maliliit na bara. Yan ang silent stroke. Baga sa computer, may maliliit na virus na nasira, kaya mabagal mag-isip. Minsan nakakasalit, minsan parang naiiba yung ugali. Sabihin, nai-stroke pero napakaliit. Okay? Bakit na-stroke? High blood, high cholesterol, diabetes, nagkakaedad, smoking, lahat ng bisyo nandyan. Okay? Anong solusyon sa lahat nitong aging? Exercise pa rin for circulation. Healthy diet, lagi na naman, fruits, vegetables, kung kaya mag-vegetarian. Mentally active, gamitin yung utak, Hindi pwede yung, matanda na ako, wala nang silbi yan, dito na lang. Hindi, mag-aral ka, utak naman So, mag-aral, mag-game, mag-project, diba? Tuloy-tuloy, maging consultant sa isang private, kahit walang sweldo. Kasi kailangan mo siya, kailangan meron kang iniisip na malalim. Kailangan may purpose sa buhay kasi maraming tumatanda, nadidepress, iniiwan na ng mga anak nila. Mag-aral ulit, magklase, magbasa, mag-practice, mag-instrument, may hobby, mag-volunteer, di ba? Maraming magagawa po. Kasi tapos kumausap sa maraming tao. Laging dapat may kausap kayo. Dito kahit online, mag-vlog kayo. Mag-vlog. Mag-vlog kasi learning Learning to, pag nagba-vlog ako, natututo din ako Alam ko na naman to, pero merong mga ilang bagay na nadadagdagan pa yung alam ko. Number 9, mata. Kita niyo to Tingnan niyo maigi, may cataract yan Kita niyo yan, puti yan cataract siya. So, nagkakaedad, usually nagkaka-cataract.
exposed sa araw, nagkakaedad, para yung lente niya malabo eh. Itong salamin ko, pwede mo punasan. Itong lente sa mata, hindi mo mapupunasan yan. Pag may cataract, usually, inooperahan. So, iwas, tsaka mga may edad, malabo mata, sa salamin na, 40 years old, presbyopia, mabilis masilaw, o kaya wag magulat kung mabilis masilaw, ay sign of aging yon. Siyempre, papagawa ng salamin, papacheck tayo sa ophthalmologist. At pag umabot na hindi na makakita, kailangan talaga magpapatingin. Bakit mahalaga ang mata? Mata is very important kasi mata is balance. Mata is balance. Subukan nyo, pikit nyo mata nyo, tumayo kayo. Sige. Bata ka, kaya mo. Pag matanda ka, liligo ka, ligo ka, tapos may sabon dito, ma-off balance ka eh. Mata is for balance. Tenga is for balance. Muscle na malalaki is for balance. Pag humina ang katawan, humina ang mata, nagloloko yung tenga natin, walang balance. Kaya matutumba may edad. Puro hulog, puro fracture. 25% ng senior citizen natutumba every year. Ganong kadami. 1 out of 4. Actually, misa nga, more than 5. Next, tenga, number 10. Diba? Humihina. Actually, ang unang humihina, yung high-pitch sound. Mas di mo maririnig yung mga rustling ng leaves, yung boses ng misis mong matining. Yan, yung mga ganitong sound. Mas naririnig mo yung low voice. Yan, mas naririnig mo yan. Yun talaga nagkakaedad. Wala tayong magagawa. Aging, hopefully, tutuli lang. Kung may tutuli lang o may bara, pa-check tayo sa ENT. Diba? Pero kung mahina na, kailangan ng hearing aid. Yung mga bata, huwag masyadong malakas yung sound. Alam nyo ba, ang sound ng, yung sound lang sa EDSA, sa maingay na kalye nyo, kahit sa probinsya, yung maingay na kalye na yan, pag expose ka ng 8 hours in a day, nakakabingi Nakakabingi, nakaka-stress yun. Kasi yung tenga mo nahihirap. Yung nag-earplugs, nakikinig ng music, ayaw marinig ang boses ng magulang nila, naka-earplug. Kayong mga magulang, pag naririnig nyo yung music ng anak nyo, kahit naka-earplug siya, sobrang lakas na yun. Sobrang lakas na yun. Dapat hindi mo naririnig yun. Ha? So, tenga, alagaan. Tapos yung cotton buds, wag na masyado. Ako hindi ako nagka-cotton buds. Kung gusto mo, labas na labas lang. Ganun lang ang pasok. Kasi pag pinasok mo ng ganyan yung cotton buds, butas na eardrum mo. Malapit lang yan eh. Ngayon lang yan Pagdating dito, butas na. Mga nanay, huwag butasin ng anak ang tenga ng anak nyo. Kasi pag nabutas nyo, lagyan nyo toothpick, alambre, posporo, ballpen. Hindi po. Pa-check na lang sa ENT. Konting budget sila mismo dudukot ng tutuli. Tsaka hindi na nililinis eh. Yung kusang, hindi na kailangan linisin ng tenga. Dapat yung kusang paglabas Yun ang normal. Next. Number 11. Ayan. Pinuli ko yung last 2 12 lang naman to Siyempre, heart problem, may edad. High blood, may edad. Yung ugat natin, di ba? Mas mahina na, may edad. May edad, hingal na siya umakyat. Di ba? Mabilis na heart rate. Akyat ka lang isang palapag, hapuna. Dati, di ba, baliwala. Akyat tayo, di ba? Kayang-kaya. So, possible may high blood, mas cause ng heart problem, mas hirap yung puso. Kasi ang puso, tumitigas din. Nagiging more stiff. Di ba? Kaya konting hinay-hinay. Yung iba, sabi nila, gusto nila yung mga high-intensity exercise. Yung HIIT ata tawag doon. Hindi ako masyadong hot sa mga super exercise Doon lang tayo sa dahan-dahan. Parang kotse, huwag mo patakbuhin ng 140 kilometers per hour. Baka matanggal yung gulong. Kita mo yung mga marathon runner. May nagmamarathon, biglang namamatay. So parang, doon na tayo sa mabagal, walking, brisk walking, unti-unti, light weights, para lumakas ang puso at utak. Exercise, healthy diet, don't smoke, tsaka maintenance medicine kung may high blood at ibang kailangan nyo yung maintenance. Okay? Last, number 12. The last is most important. Buto, humihina. Okay? Joint, humihina. Muscle, humihina. Bakit humihina ang bone?
Ang buto natin, ito, malungkot na katotohanan. Di ba sinasabi ko sa inyo, yung utak humihina, puso humihina, pantog tumitigas. Ang buto natin, rumurupok. Hindi na siya ganun katigas. Yung loob ng buto, kulang na sa laman. Hindi na ganun kasolid. Kumbaga sa malambot-lambot na. Lumilit ang size, kaya pumapandak ang tao. Diba? Pumapandak ang tao. Kita mo sa likod. Mas pandak na siya. The bones shrink in size, in density, prone to fracture. Hulog, fracture. Shorter height. Ang muscle natin, kulang sa lakas, kulang sa endurance, kulang sa flexibility. Kaya kaya talagang mahirap. Kailangan exercise ng exercise. Poor balance. Yan, cause of poor balance. Sakit pa tuhod, sakit pa likod. Tip ko sa inyo, maluwag na baro, rubber shoes. Malaking bagay naka-rubber shoes. Mas hindi ka madadapa, lalo na kung flat feet ka. Safety sa bahay, ha? Ingat na sa mga lakad-lakad, kahit sa mga jogging-jogging. Oo. Tingnan nyo, mamaya makagat kayo ng aso, di ba? Ako, lahilig ko maglakad eh. Ingat, magdala kayo ng stick. Baka makagat ka ng aso. So, ingat sa bahay, wag madadapa. Mas stable, mas maganda. May balance exercise and hilo. Para sa tinnitus sa hilo, may video ako. Lagay nyo lang Doc Willie Ong hilo. Lalabas na yung mga. Meron mga exercise for vestibular rehab. Yung ngayon. Yan. Sinasanay mo ang sarili mo. Hinihilo mo sarili mo para masanay ka. Lalo na pagtungo, nakakahilo yan, ha? Oo, pagtungo, hindi lang nakakahilo. Sakit pa nga sa likod, eh. So, you need stretching para sa bones. Paano papalakasin ng buto? Siyempre, calcium sources or calcium supplement, gatas, isda, vitamin D para sa buto, calcium para sa vitamin D, morning sunlight, isda, itlog, merong vitamin D supplement. Ako minum ako vitamin D supplement. Tapos, weight-bearing exercise. Kailangan medyo mas naglalakad, di ba itong mga buto, mas nilalakad mo siya kahit masakit. Ito masakit ang tuhod, masakit ang likod. Hindi dapat binibaby. Kung sobrang sakit, sige, pahinga mo one day. Ako, pinapamassage ko yung likod. Marami akong tinuturong massage sa inyo. Hindi ako masyado hot sa pain reliever. Sira lang kidneys nyo sa pain reliever, dudugo pa tiyan nyo. Diba? Huwag masyadong hot sa pain reliever unless binigay ng doktor nyo. Okay, so, ito, kahit masakit, pilit pa rin lakad. Pilit pa rin galaw. Ha? Kasi lalong nakahiga, lalong humihina. So, hanapin, pwede ipa-therapy kung may masakit, pero dapat ginagamit yung muscle, kundi lalampa tayo ng lalampa. Yan ang problema natin. So, sana pa nakatulong tong video. Alam ko, mahirap nagkakaedad, pero sama-sama tayo, at least tong video natin, mas makakatulong sa inyo. Pwede ba, Doc, uminom ng vitamin D? Yes. Oo, ininom ko 200 IU. Up to 400 pwede siya. Oo. Maganda po. Okay, ngayon ko lang nakita itong mga comments. Yan. Sana masagot. Hindi ko nakita. Tanong mo Tubig sa baga at puso, another topic. Heart failure at igagawin ko yon, no problem. Marami po akong video tungkol doon. Okay, sana po nakatulong tong video. Maraming salamat po. Itong 12, comment nyo. Huwag tayo magtago-tago. Magkakaroon naman talaga tayo nito. Di may iwasan. Di may iwasan. Pero may mga paraan para mapabagal ng mura at libre. Gamit lang ang konting sipag lang, ha? Lahat pinaghirapan ngayon. Maglalakad ako, mga lightweights tayo. Tapos mag-stress. Nakakatamad mag-stretch everyday, pero wala tayong magagawa Sabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Hindi ko makalimutan. Mag-isa lang siya. Sabi niya sa sarili niya, ang hirap ng tumatanda. Sinabi niya, ang hirap ng tumatanda. Talagang mag-isa lang siya, sinasabi niya. So, hindi ko maintindihan noon, pero alam ko na may back pain siya. Pagtatayo, uunat, diba? Tinitiis lang niya. Okay, so, dapat maging mas mabait tayo sa mga senior citizen. Ito nga, 40 years old, masakit na likod natin. Hindi na tayo kailangan maghintay ng senior. Ang mga bata ngayon, 20 years old, masakit na leeg. Sakit na ng leeg ng mga bata ngayon. Kaka-cellphone. Kakanood. Di ba? Kakanood. So, meron tayong mga tips para dyan. Salamat po. God bless po. Share po natin sa ating kababayan para makatulong to. Thank you.